So, mayroon tayong stepper motor ngayon, which is for lead siya, 4 na wire. And then mayroon din tayong micro-step driver ng stepper motor. So dito nakalagay siya ng VCC, so lagyan natin ng 24 volts kasi nakalagay dito applicable siya ng DC 9 to 42. And then dito naman sa kabilang side, ito yung winding ng stepper motor natin, group A, group B. So actually itong na-check natin to, ito yung group A, group A. So pwede siyang magbaliktad, pwede siyang gawing group B o group A. Basta ang mahalaga ay buo siya, itong linya na to, isang continuity. So isang group siya. So sa ngayon wala siyang positive, negative. Pwede siyang mabaliktad, pwede gawin mo itong negative, pwede itong gawing negative. Basta walang problema magkabaliktad. So dito sa controller niya nakalagay full pulse. So ang required niya is pulse signal, which is maximum 5 volt. Ngayon dito naman sa direction niya, pag malalagyan siya ng 5 volt, mag-reverse, magbago yung rotation niya, clockwise o counterclockwise ba siya. Pero pwede mo siya mapatakbo na wala rito, pero isang direction lang. Ito lang enable pag malagyan mo siya ng 5 volt, mag-standby siya. Pag walang 5 volt, automatic tatakbo siya. Basta mabigyan lang siya ng signal galing dito sa pole signal. So dito naman sa switching niya, so since ang stepper motor natin ay sa 2 ampere lang, dito tayo magbibase. Switch 4, switch 5, switch 6. So dito sa 2 ampere nakalagay ang 4 on, 5 at saka 6 off. So tingnan natin yung switch na dito kung ano ba. Ayan o. 4 on, 5, 6 off. So dito naman sa kabilang side, so ang naka-on dito is 2. Ayan, 1,000 revolution, 1,600 pulse per revolution. Switch 1 off, switch 2 on, switch 3 off. Which is, ayan yan, nakasiting dyan. So ayan, wiringan natin. Ito pala yung signal generator natin. Oscilloscope, para ma-check natin kung tama yung binibigay ng signal generator natin. Ayan, ito yung signal generator natin. So magbibigay siya ng pulse signals papunta sa micro stepper driver. So malalaman natin kung ilang voltahe ang ibabato dito sa pulse signals. Ayan, PWM tsaka sa ground. Dito tayo kukuha. Tsaka makikita natin, pag may oscilloscope tayo, makikita natin yung square wave na binabato ng signal generator natin. Okay, wiringan natin. Yan, wiringan na natin. So ito yung sinasabi ko sa iyo. Dalawang group siya ng winding. Ito yung group B tsaka yung group A. Papunta ng stepper motor natin. Ngayon, ito yung 24 volts natin. May power supply tayo rito. Yan. Group B, Group A. Ngayon, wala pang power supply yan. Malambot pa siya ikutin.
medyo matigas siya kasi may magnet siya na built-in sa loob eh. Pero maikot mo siya ng daliri. Pero once na magkaroon siya ng supply, so let's say on natin 24 volts. Yan, kung makikita nyo, may indicator na ilaw na rito at saka rito. So ibig sabihin may 24 volts na pumapasok dito. So kahit hindi na natin i-check, alam na natin yan. Ayan o, matigas na siya, hindi na siya kayang ikutin ng daliri. Ayan, napakatigas na. So yun. Ngayon, wawiringan natin dito papunta sa signal generator natin. Ayan, naka-ready na. Malaman natin kung gagana siya o hindi. So ayan na. Nawiringan na natin yung signal generator natin papuntang stepper motor natin. So titingnan natin ngayon kung gagana na siya. Dito kung makikita nyo, yan, medyo maliwanag. Pole negative, pole positive. So ito yung pulse signal galing sa generator. Ang nakalagay dito is 5 volt. So dito sa signal generator mayroon ako hanggang 2 to 5 volt ang tugma siya. So bibigyan natin siya ng revolution hertz na 1,000 or 9,000. Tsaka makikita natin, gagamitan natin ng oscilloscope mamaya kung ilang voltahe ang binibigay niya, kung tama ba. Tingnan natin kung gagana na to na hindi pa natin nawiringan yung DIR o direction niya tsaka yung enable. Okay. So ayan na, power on na siya. Ayan, nakita niya yung indication ilaw. May ilaw na siya, may ilaw na. So may 24 volt na siya. Papunta rito sa driver natin. Tsaka yung signal generator natin naka-ready na rin. So ngayon 0 pa lang siya. So lalagyan natin siya ng ayan, 1,000. Kung makikita mo, dahan-dahang ikot yung stepper motor natin. 1,000 RPM pa lang po yan. Hertz, sorry. 1,000 hertz. Ang taasan natin yan. Ayan. 5,000, 6,000, 7,000. So dahan-dahan ding lalakas ang speed ng stepper motor natin. Taasan natin. Ayan. So pabilis ng pabilis, pataas ng pataas yung hertz. So ngayon 1,200 hertz. Sorry, 12,000 hertz pala. So taasan natin ng 13. Ayan, 13,000 hertz. Pabilis ng pabilis yung stepper motor. Taasan pa natin 15. Palakas ang palakas. Pag hinaan natin, ang hertz baba natin. Halimbawa 10,000 hertz. Ayan. Ganun kalakas yung stepper motor. So ngayon, kung patayin natin tong signal generator, hop, yan, stop din. Kasama ng brake. Ayan o. Hindi talaga maikot sa daliri. Napakatigas. So ibig sabihin yung stepper motor nasa safety mode. Kung anumang posisyon na ino-off no, hindi siya maiikot kung magkaroon siya ng load. Maliban lang kung itong 24 volt tatanggalin to, i-switch off mo to, magiging free siya. Sa ngayon hindi pa siya magiging free, matigas. So try natin, patayin natin yung 24 volts. Kung makita nyo may output na LED light siya, makikita. Patayin mo, patayin natin. Yan. O yan, patayin na siya. Subukan natin kung maikot na yung shaft ng, ayan o, shaft ng stepper motor. Malambot na siya. Hindi naman ganun kalambot kasi may
magnet yan sa loob kaya medyo matigas-tigas pa. Pero hindi katulad dati, talagang hindi siya maikot. So ngayon, wawiringan natin to. Tingnan natin kung anong mangyayari. Kasi sa direction nakalagay dito, kung lalagyan siya ng 5 volt, magbago yung rotation niya. So titingnan natin. Tapos yung enable niya, lalagyan din natin ng 5 volt. So bago natin to lalagyan, i-check muna natin tong pulse galing sa signal generator natin kung ilang voltahe at saka kung makikita natin yung square wave at saka ilang hertz lalabas gamit natin yung itong oscilloscope natin. Yan. Okay, check natin. Yan, ready na yung oscilloscope natin. So, negative. Kaya binalatan ko to kanina para ready siya sa pag-hook up ng oscilloscope natin. Okay, hook up natin negative dyan. Tsaka positive naman dito. Yan. So, sa ngayon, wala pa tayong nakikitang square wave dyan kasi nakapatay pa yung signal generator natin. So ngayon, ilalagay lang natin ng auto, ipipress lang natin ng auto para mag-automatic siya, mag-detect kung ilang voltahe, ilang hertz ang madidetect niya. So naka-auto na siya. So i-on muna natin yung power supply. On. Ayan, kung nakikita nyo, may nababasa na siya. Pero hindi pa yan yung tunay, yung galing sa natin. Kung baga nabasa niya, yung noise lang. So ayan, di na naman maikot natin yung stepper motor natin. So ibig sabihin may 24 volts na napasok dito. So yung signal generator natin, i-on natin. On. Oops, patay pa yung power supply, sorry. Yan. Mayroon siyang 10,000 Hz. So ilagay natin ito sa auto. Ayan. Kung nakikita nyo rito, mayroon siyang, ang signal generator natin, ito yung nakuha natin. 2 volts DC sa 10,000 Hz. Yan. 2 volts. Frequency niya is 9.9 kHz. So tama naman kasi nakalagay dito sa natin 10,000 Hz. So dito 9 kHz. So tama yung nababasa natin dito. Ang duty cycle niya is 50%. So, tama lang yan. Ang cycle niya 0.100 milliseconds. Diba? So yan ang kagandahan pag may oscilloscope tayo, makikita natin yung mga pulse signals. So yun yung square wave. Kung makikita niyo rito, square wave niya, magandang square wave niya. So yun yung nababasa ngayon signal sa signal generator, galing sa signal generator natin. So ngayon, taasan natin yung signal generator na ang hertz galing sa signal generator natin. So dito tayo, kasi ito yung milliamps. Kung milliamps naman gagamitin mo, dito tayo. Millivolts dito rin. So since na hertz tayo dito sa baba, taasan natin. Yan. So kung makikita nyo to, tumataas din siya, nagbabago din siya, nagbabago yung kilohertz na. At the same time, yung speed ng motor. Pero yung voltahe niya na binibigay, steady lang. Nasa 2 volts lang din. Taasan natin. Ayan. Ang nagbabago lang dito, yung cycle niya, ngayon nagiging 44-43 na siya. Tapos yung sa 22.9 kHz, ang takbo niya is nasa 0.0443 milliseconds. Pero yung voltahe niya pareho lang. Yan o.
Yan ang kagandahan pag may oscilloscope tayo. Mababasa natin kung nasa tamang signal ang binabato ng PLC o di kaya sa katulad nitong signal generator, mababasa natin yung square wave niya. Sa kung ilang voltahe, ilang hertz na siya, kung nasa tamang voltahe o frequency ba siya. So ngayon, wawiring nga natin to dito. Itong direction tsaka enable. Tingnan natin kung ano mangyayari. So ayan na. Nalagyan natin ng 5 volts. Which is yun yung required dito, 5 volts. Kung makikita nyo. Ayan, 5 volts. Sa direction niya. Tingnan natin kung magbabago yung direction niya. So itong nare-reading niya ngayon dito, wala to alunang yung noise. Re-reset lang natin lalagyan lang natin ng auto. So yun natin yung signal generator natin. Yan. So since nakasit up na siya ng 6,000 Hz, automatic yung stepper natin nagana siya. So sa ngayon, ang rotation niya is clockwise. Sorry, counterclockwise. Yan, pag ganon. Kasi wala pa tong, hindi pa natin na-on yung 5 volts na para dito. So i-try natin. Reset muna natin to. Kasi medyo malayo yung ano niya. Yan. Yan yung ang kagandahan nito, pag isit mo siya ng auto, di mo na kailang gagalawin dito. Kusa siyang mag-a-adjust sa tama. So i-on natin tong 5 volts para sa direction. Tingnan natin. Observe niyo yung rotation kung ano mangyayari. Yan. Nagro-rotate siya. Yan. Kung kanina ay pagarin ngayon pagani rin na. So nagiging clockwise na siya. So ibig sabihin, pag malagyan ng 5 volt to, magbabago yung rotation niya. So yung supply galing sa signal generator natin, ganun pa rin. Walang pagbabago. So patayin natin uli. Tingnan nyo to kung ano mangyayari. Yan. Automatic siya nagre-reverse. Taasan natin ng konti ng speed. Maganda mahina para makikita yung rotation. Ayan. Pag ganun siya, pag naka-off yung supply sa direction na 5 volt, ganun yung direction niya. Off natin tong supply sa direction. Ayan. Nakikita nyo, nagre-reverse ng automatic. Yun. So ngayon supplyan naman natin to, itong enable na to, na ang nire-require din is 5 volts. Tingnan natin kung ano mangyayari. Yan na. So nalagyan na natin. Ayan, kung nakita na, may wiring na yung enable natin. Positive, negative, which is 5 volt yan. So on natin yung power supply na 24 volts. Ayan, kung nakikita nyo, may lead na siya. So ibig sabihin may 24 volts. Tsaka dito, matigas. Ito naman, i-reset lang natin to. Wala to. Yung noise lang yan nare-reading. Electrical noise sa loob nare-reading niya. So i-on natin tong oscillator na natin. Signal generator. Yun. Mahal na siya. So i-reset lang natin to into auto para magre-read siya ng tama. Yan. So ito ngayon naka-off pa siya sa enable. Lakasan natin ng konting speed. Sorry. Yan. Yan. So ngayon lalagyan natin to ng 5 volt. I-on natin yung 5 volt kung ano mangyari dyan. Okay. Pag malagyan pala natin to ng 5 volt, ang mangyayari, mag-stop yung motor, tapos magiging free wheel siya. Enable. Hindi siya matigas. Kumbaga parang normal lang siya. Pwede mo siyang i-manual, ikutin. Hindi katulad kanina, pag
wala to, pag nakapatay, mayroon to. Ngayon, mayroon tong supply na 24 volt, pero pag mayroon tong 5 volt at naka-on, hindi siya gagana at saka malambot siya ikutin. Pwede mo siyang i-manual. So, i-on natin to. Try natin i-on ng 5 volt. Parang switching siya. On off, on off. Kung gusto mong i-manual. Diba? So, yan. Ngayon, nakikita natin kanina, ito yung actual ng reading galing sa signal generator natin. Which is makita natin sa oscilloscope natin 2 volt, 2.1 volts, 9.9 kilohertz. It's 50% cycle. It's 100 milliseconds ang cycle niya. Ngayon, pag nilalagyan natin to ng 5 volt dito sa direction niya, magbabago yung rotation ng stepper motor. So sa ngayon tinanggal ko yung 5 volt, ibig sabihin yun yung normal na rotation niya. Ngayon, ito namang enable, pag lalagyan mo siya ng 5 volt na supply, mag-i-stop siya at magiging free wheel siya. Try natin ha. At dito ngayon, wala siyang naka-off siya. I-on natin kung anong mangyari. Lagyan natin ng 5 volt. Ayan, may 5 volt na siya. Titingnan natin yung motor. Ayan. Naka-off siya at free wheel siya. Pag i-on naman natin tong 5 volt dito, nagana siya. Parang switching siya nangyari. Pero kung patayin natin tong signal generator natin, off yan. Off. Yan. Nakikita nyo, wala na siyang nakikitang voltage. Zero na siya. So, lahat zero. O, kung titingnan nyo itong shafting ng stepper motor natin, napakatigas. Yan, hindi siya kayang ikutin ng mano-mano. Napakatigas. Kung i-on naman natin to, nakapatay yung signal generator natin, so walang false signal na pumapasok dito ngayon, lagyan natin ng 5 volt dito sa enable. Yan, magiging free wheel siya. Enable yung free wheel niya. Yan. Malambot siya ikutin. Paglagyan natin to, off natin uli. Ngayon mayroon to. Pag mayroon to, ito magiging free wheel. Malambot ikutin. Off natin. Walang voltahe. Naka-off yung signal generator natin. Yan, matigas. So, yun. Try natin. Off natin tong power supply. Makikita nyo, may indication ng LED light. Off natin. Ano mangyari? Naka-off siya. Yan, maging free wheel na naman siya. Ito naman, tinanggal ko na yung wiring ng stepper motor, makikita nyo. So, ito yung group A, group B. So, isang winding to, kabilang dulo. So, nilagyan ko lang siya ng oscilloscope, tinitingnan ko. Kasi kung ang stepper motor, parang ano siya, yung ang stepper motor kasi para siyang signal generator. Para siyang kumbaga para siyang encoder na nagiging encoder. Ang encoder naman kasi ito yung iniikot, sinasama sa machine para umiikot, tapos magbibigay siya ng frequency. Depende sa speed ng ikot niya. Katulad nito, kung makikita nyo, ilagay natin yung auto. So, pag iniikot mo to, yan, makikita mo siya na nagkakaroon siya ng wave. Square wave o hindi nga lang pantay kasi kamay ang iniikot natin, hindi pantay ang ikot niya. Pero pag sa mga machine yan, stable yung ikot niya. Yan o.
Oh. Ayan. So nagkakaroon siya ng voltahe pag iniikot.